po silang bibilin. Yes. Apo. Talaga naman. Apo. Bukod sa mga estudyante, sa mga private individuals, welcome. Opo, welcome po. Nagtuturo din po kami sa mga private companies. Yan po. Libre din po, wala pong bayad. Kahit labas po ng Laguna. Opo. About yung local government po natin, ano na pong suporta? Yun po. Ngayon po, sinusubukan naming mag-accredited sa kanila. Yes. Alright. Naku, Mar, initially kami nagpapasalamat. Thank you din po. Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw. Sa aming pong pagbabalik, itutur tayo ni Sir Mario Sarisao dito po sa kanilang napakagandang farm, San Ignacio Agriletos. Dito po yan sa Nagcarlan, Laguna. Sa pagbabalik po ng Masaganang Buhay. Nagbabalik ang Masaganang Buhay. Kasama ko pa rin po si Sir Mar. Ngayon po itutur tayo dito po sa kanilang napakagandang farm, San Ignacio Agri and Lettuce Farm. Sir Mar, ang gaganda po ninyong mga tanim na to. Ito, napansin ko po, no? Itong gitna, katamtaman pa lang ang laki, samantala ito'y malalaki na. Opo. Bakit po ganyan ang pamamaraan po ninyo? Para po pag na-harvest na po ito, may kasunod po agad. Lilipat mo na lang dito? Opo. Tapos meron po kaming punlado na for transplanting, yun naman po yung lilipat. Bakit ganun ang ginagawa po ninyo? Para continuous po yung supply namin dun sa mga regular customer namin. Kasi po pag nawalan po kami, lilipat siya sa iba. Maghahanap lang po yun sa iba eh. So, inaano nyo yung sustainability. No? Hindi nalilipat ng iba yung customer. Ito pong nasa ating harapan ngayon, napakaganda. Pwede ko pong tinan yung isa, no? Sabi po nila kapag putira po ng ganito, healthy, full of nutrients. Ito po, ilang araw na po ito? Bali, 30 days na po siya dito. Pag ganyan pa ba, pwede na pang i-harvest yan? Pwede na po. Pwede na ito? Pero pwede po siya ng hanggang 1 week. 1 week pa, pwede na. Pag ganito, Sir Mar, pera ng... Maliwanag na na po. Yes, kita niyo po, no? Ang pinakamasarap na bahagi ng pagtatanim, Sir Mar, tama mo ito. Harvest. Yung mag-harvest ka, di ba? Pag inipat nga tayo banda rito. About this, ilang araw na po ito? Ito, 1 week na po siya dito, 7 days. 1 week na siya. Apo. Ang lalaki na, no? Apo. Paano po ba, bigyan nyo na pong, i-educate nyo nga po kami, tsaka yung mga nanonood sa atin. Paano ba itinatanim ang lettuce sa paano itinatransplant sa ganyan? Mga styrofoam lang to, ha? Opo, styrocup po. Bali kami po dito sa San Ignacio Farm. Ang ginagawa po namin, pinupunla po namin siya sa seedling tray. Yes. Iniiwan po namin siya doon hanggang 15 days. Tapos after 15 days, tsaka po namin siya nililipat sa cups, tapos diretso na po dito. Diretso na siya. Apo. Tapos napansin ko, Sir Mar, yung tubig dumadaloy eh. Ano pong tawag po dyan? Ito pong system po namin ay NFT system po. NFT. So, yun pa yung NFT pala, alright? Meron po kaming pump dito na nagdi-distribute ng nutrients dito sa buong bed na to. Yes. So, ito po yun. Okay. Ano bang nakita mong potential? Sabi mo kanina, meron kang Kratky. Yung Kratky, ano bang i-explain mo nga? Yung Kratky po, yun po yung set and forget kung tawagin nila. Alright. Bali po... Yun ang pinagsimulan mo? Opo, yun po yung pinagsimulan ko. So, doon po yung sa kabilang greenhouse. So, hindi ko lang po siya ginawang NFT kasi nawawalan po kami ng kuryente dito. Okay. So, ito po kasi, up to 3 days, kaya niya pong mabuhay ng walang kuryente. Pero after that, mamamatay na po siya. Okay. Na-experience po namin dito hanggang 7 days na walang kuryente. So, para po hindi kami mawalan ng supply, ang naisip po namin, NFT, then Kratky. Talaga. Sakop na lahat. Pero nakita ko, meron kang mga ano rito eh. Solar. Hindi po, pang-ilaw lang po siya. Pang-ilaw lang. So yung kabuuan na, hindi pa. Hindi pa po siya, Alright. Okay, kanina yung tanong ko, balikan natin. I-differentiate mo nga yung Kratky at itong NFT. Alin bang the best sa kanilang dalawa? Para po sa akin, yung NFT yung pinaka-the best kasi yung aeration po niya, continuous. Okay. Yun po kasi yung Kratky po, nawawalan po siya ng dissolved oxygen. Alright. Pag tumatagal na po siya dun sa bed, hindi na po siya lumalaki ng husto. About yung pong paglaki ng halaman? Mas mabilis po talaga dito. Okay. Okay, sige nga, tingnan nga natin yung banda rito. Mapapansin nyo po, ito po. Ito, laki Ilang kilo po palagay ko.
Ito mga 300, mga 300 grams. 300 grams? Opo. Pero bata pa po yan. 3 piraso hanggang 4 na piraso, 1 kilo na yan. Opo. Paano po ito, ang bentahan po ba ito per cup o per kilo? Meron po kaming mga customer na per kilo, meron naman po per cup. So ito po, ang benta po namin dun sa market, 35. Yes. Tapos yung market, ang benta po nila, 50. Pumapatong na lang. Opo, pumapatong po sila. So may mga reseller po kaming market, pero meron po kaming mga customer na per kilo naman po. Yes. Ano pong variety ng lettuce ito? Ito po ay Olmeti. Ito yung malutong. Opo, tsaka Ang matamis. samgyup ito, Opo, matamis. opo. Okay. Talaga naman, ikutan nga natin itong farm mong ito, Sir Mar. Napakaganda. Opo. Mapapansin nyo po, pantay-pantay din po. Pantay-pantay siya. Opo. Pantay-pantay siya. Bakit ba ganyan siya, pantay-pantay yung mga tanim mo? Yun nga po, dahil po yung yung distribution ng nutrients niya, Dire-diretso. lang. Opo. 24 hours po ba yan o pinapatay? 6 to 6 p.m. po, patay na po. 6 p.m. pinapatay din siya. Tapos 6 a.m. bubuksan na po. Okay, alright. Lipat tayo sa ibang mga halaman mo, Sir Mario. Opo. Dalawa pong malaking greenhouse ang pag-aari ni Sir Mario. Thank you no? po, thank you po. Yung una pong greenhouse na aming unang pinuntahan, yung NFT method of farming. Ngayon po, Kratky. Yes. Kratky method po ito. Ito yung tubig mo is Stagnant. stagnant siya. Opo. Diretso lang siya. Opo. Okay. Pero nakita ko yung ibang pamamaraan ng kumpara sa iba. Ba't yung sa'yo, semento yung ilalim eh? Opo. Okay. Kasi po, dito po maraming anay. Alright. Kung gagamit naman po kami ng tuna box, napakaraming tuna box po nito. Yes. So ang ginawa po namin, ginawa na lang po namin imbis na, yung iba po kasi gumagamit ng pag sinabi, ang tawag po kasi dito, Kratky bed. Yes, okay. Opo, yung iba naman po gumagamit ng palochina. Inaanay po yun eh. So ang ginawa namin, kinongkrete na namin. Yes. Sabi nga po nila, kung gagawin namin, gawin na namin ng tama. Yes. Tapos yung tubig po nito, kapag pumarbest ka, may sarili ng daluyan yan? Meron po, ito po, kung mapapansin niyo po, yun. ito po. Okay. Pagtapos po namin mag-harvest, meron po yung dun bulb. Bubuksan lang po ni Kuya Bubo yun. Yung tubig Yes. niya, dire-diretso po yung tapon sa labas. Ayun. So, pero yung seeds mo, yung mga punla mo, ito na rin. Yun po, Yun dito na po rin ginagamit mo dito at saka sa ating, Opo. sa ating NFT. Opo. Nandito Okay. po yung punlaan namin. Or, may iwasan mo rito yung punggus Opo. Ha? Opo. Mas maiiwasan mo, tsaka sa pag marbest ka, nakikita ko sa, ito, dalawa tayong kinalagyan ngayon, ibang kulay nito. Ano bang... Ito po ay Olmeti, ito naman po ay Strosa. Strosa variety naman to. Opo. Ang lalaki po ng kanyang Ang laki-laki ng kanyang mga parang pinaka-down niya. Opo. Ikot nga po tayo dito. Alright. Dito. Ito. Pareho din ba yan? Strosa din po. Strosa din to. Sa Strosa ba at saka Olmeti, sa po ninyo, experience po ninyo, alin ba yung mas magandang lumaki? Mas maganda po talaga yung Olmeti. Opo, compare sa Strosa. Tapos Tsaka yun din ang customer, inahanap ng customer. Opo, mas mahal din po yung bentahan ng compare dito. Kaso meron po kasi kaming specific na market na ito naman po yung hinahanap sa amin. Paano po yung pag-harvest mo dito? Weekly o tuwing pupunta lang dito yung customer? Meron po kaming everyday na harvest. Everyday? Opo. Alright. Meron naman po na weekly. Yun po. Okay, about kung napadaan lang ako dito sa lugar ninyo dito, pwede kang bumili anytime? Pwede naman po silang pumunta dito kung gusto po nilang Okay. bumili. Welcome po yung mga tao dito. Alright, sige, ikot pa tayo dito. Mula po sa mga tanim na lettuce ni Sir Mario, ngayon po nandito kami sa mga fruit-bearing trees. Sir Mar, Yes, dragon fruit po. dragon fruit ito. Opo. Ano po, napabunga niyo na po ba ito? Ito po ngayong taon na to, hopefully bumunga na. Yes, pero meron ka na nakabungo ng may Meron po. Ito po kasi ang variety nito is Vietnam White. Yes. White flesh po siya. Yung bumubunga po namin doon is yung Moroccan Red. Ay, dito siya sa atin, ano? Opo. Lagi yun po yung Yes. yun po yung normal na variety dito sa. Sir Mar, paano po ito pinapropagate? Tulad po nito, tatanggalin nyo lang po yung sanga niya tapos Yes. ibabaw nyo lang po dyan. Okay. Plant and forget ito Tapos tutubo na po siya. Ano po ito? Seasonal po ba yan? Seasonal po ang bunga po nito from July to November Okay. ng taon. Tapos po, kapag po itinanim mo siya ng ganyan, ano pa bang kailangan pag-aalaga dyan? Hindi ba mahirap? Lalagyan mo lang po yan ng organic fertilizer like Carabao manure, cow Chicken manure, manure. chicken manure, yun lang Alright. po. Wala na pong iba. Oo. Parang siya, added lang siya dito sa farm Opo, natin, opo. Ano ko talaga naman, So magtanim din po kayo dito sa mga kababayan. Lipat po tayo ngayon sa ibang mga tanim ni Sir Mar. Kung Alright. mapapansin nyo po, hindi po kami gumamit ng yung
concrete post. Yes, yes. Opo, ang ginamit po namin is yung kakwate. Halos wala ang gastos eh, no? Opo. Talaga, tumubo pa yung kakawate ah. Opo. At the same time, secreperan na rin yan. Opo, yun po yung turo sa akin nung dragon fruit sa Baras. Yes. At the same time, mayaman po daw yan sa potassium. Pag bumunga daw po, matamis talaga yung ibubunga. Kaya naman palang gaganda ng mga tanim po yung dragon fruit ah. Bali, give and take sila nung puno. Yes, so gano'n, okay. Lipat tayo. Nasa green leafy vegetables naman po kami ngayon ni Sir Mario. Sir Mario, kumpleto ka rito ah. Opo. Ang ganda po ng setup po ninyo. Opo. Ano? Ano pong tawag po ng setup na yan? Yung ilalim ay mustasa. Opo. Abang ito naman ay sitaw. Intercropping po yan. Mm. Bali po pag natapos na po nilang harvestin yung mga mustasa dito, Yes. tsaka po sila magbabato ng fertilizer para pabungahin naman po yung lettuce namin. Yung ating sitaw. Ay, sitaw pala, Yung sitaw. sorry. Sitaw. Sir Mar, sa ano pa lang po nito, yung kanyang talbos. Kita na yan ah. Opo. Talaga naman. Paano nyo po na-set up ng ganito? Binubudbud lang po yata, ano? Opo, binubudbud lang po. Ang nakaisip po nito yung mga trabahador namin dito. Yes, Opo. okay. Oh. Talaga naman, oh, kapag ganito pong gawin natin sa ating lupa, continuous yung kita. Opo, dire-diretso po yung kita. Masasabi mo, Sir Mar, yung bang farming is profitable? Opo, napaka-profitable po niya kung ano ka lang, masipag ka lang, tsaka marunong ka lang mag-alaga sa mga tao mo. Yes, invite po ninyo yung ating mga kababayan na subukan na rin po nilang magtanim. Subukan niyo po yung agripreneur, agribusiness. Yes. Napakaganda pong negosyo. Tsaka nakakawala po talaga siya ng stress. Sir Mar, alam ko may kapartner ka dito. Kasama ko po yung dalawa kong tropa, si Charlo Pelayo at tsaka Rino Conanan. Sa pagmamanage ng farm. Kami po ang tinatawag na 3IT na farm. Ba, puro kayong mga IT. Opo. Nag-venture kayo into agriculture. Farming, opo, into yes, farming. okay. Oh. Sir Mar, taus-puso po Thank kami you po. nagpapasalamat. From the bottom of my heart, ang team ng Masaganang Buhay, nagpapasalamat po kami sa inyo. Thank you din po sa inyong pagpasyal sa aming farm. Naway marami po tayong naituro sa ating mga taga-subaybay. Si Sir Mar po ay nagawa niyang magtanim. Ang inyo pong lingkod ay nagawa ko pong magtanim. Food security ang palagi na namin sinasabi, starts at home. Si Mario Estanislao, owner ng San Ignacio Agri and Lettuce Farm. Dito po yan sa Nagkadlan, Laguna. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Masaganang Buhay. Nagbabalik ang Masaganang Buhay. Ako po si Merlyson para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng spring onion sa mga bote ng mineral water. Harvest din po tayo ng aking mga tanim na spring onion. Tayo magluluto ng masarap at masustansyang spring onion omelette alam magsasakang reporter. Samahan niyo po ako. Ang spring onion ay napakarami pong taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan. Ilan po dito ay good for the liver. May mataas po siyang flavonoids, quercetin, anthocyanins at pelonic compounds. May mataas siyang antioxidant content at tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Mayroon siyang anti-inflammatory at antimicrobial properties para ma-detox o tumalinis ang ating atay o liver. Aids digestion, lower blood sugar levels, good for the eyes, heart health, so maganda po siya sa ating mga puso, boost immunity at prevent stomach complication. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng spring onion. Ito po ay magtatanim tayo ng spring onion. So ito po yung ating mga punla, no? Po, malalaki na po yung ating mga punlang yan. Natin pong itatanim sa mga bote ng mineral water. Ito po, mga bote ng mineral water. Pinaggamitan ko na po ito sa ibang mga laman. Ngayon po gagamitin natin sa pagtatanim ng spring onion. Ito lang po yung ating lupa, no? Buwagag na lupa. Ang mixture po nito, 60% buwagag na lupa,
another 20% ay vermicast, tapos 20% pa ay kokopit, kaya po buwagag ang lupa. Nang sa ganun, yung mga tinatanim natin mga halaman ay malaya po makagala yung kanilang mga ugat at makakuha ng nutrients ayon sa kanilang pangangailangan. So ngayon maglagay na tayo ng lupa dito sa ating mga bote ng mineral water. Magtatanim na tayo ng spring onion. Ano? Sa isa pong boteng ganito,